I've been laying down my head, thinking just how good God's been. And I know I'm not the only one. No way. Thankful for the things He's done. If you've been living in the blessings that He's given, and if He's been faithful to you, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Praise Him for friends and family, and for the very air we breathe, for having everything we need. Won't somebody come praise the Lord with me? Yeah, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. For every prayer He's answered, every night He gave you peace, every time He's waited for you patiently, for how He never changes, for how His love just won't let go, for how He's given every good thing that you know. Somebody praise God for that. Oh, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. I've been laying down my head, thinking just how good God's been. And I know I'm not the only one. No way. Thankful for the things He's done. If you've been living in the blessings that He's given, and if He's been faithful to you, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for
just as I am. You pull me in, and I know I need you now. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from there. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is falling now, just as I am. You pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul bound to pray. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Oh, oh, again and again and again and again. Can we all stand up? And let's prepare our hearts na purihin at sambahin ang ating Diyos sa buhay. Amen? Maaari po ba natin palakpakan ng ating Diyos sa buhay? Let's shout the name of the Lord Jesus! Sige, tayo po ay umikot at kamayan ng bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa. searching for. We want you and nothing more. Let your glory fill this place. We're alive in your presence. It's your heart we're searching for. We want you and nothing more. Let your glory fill this place. We're alive in your presence.
you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. Do what you want to. We are standing in your light, and our hearts are open wide. Let us see more than before. Lord, come have your way here. We are standing in your light, and our hearts are open wide. Let us see more than before. Lord, come have your way here. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. Do what you want to. We are standing in the light, and our hearts are open wide. Let us see more than before. Lord, come have your way here. We are standing in your light, and our hearts are open wide. Let us see more than before. Lord, come have your way. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. Yeah, we surrender. Surrender our hearts to you. Come on, church. All-consuming fire fall on us. 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 We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we long to see you move. Do what you want to. Do what you want to. We surrender all to you. Do what you want to. Do what you want to. God, we
here I am, a life you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. How can I do anything but praise? Praise. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. We want to praise you. Come on, church. Oh, we just want to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. We want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. We want our life to praise you. We want our life to praise you. Let's clap our hands to the Lord. Let's shout His name, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Panginoon. Tunay, Panginoon, we just want to lay our life, Panginoon, sa inyo, Lord God. Just want to surrender ourselves, Panginoon, sa inyo. Kasi Ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. We just want to give back, Lord God. We just want to offer everything na nasa amin, Lord God, sa inyo. Use us, Panginoon. We surrender, Panginoon. We surrender, Lord God. Your spirit leads my heart to sing. A desperate plea, I'm on my knees. I need you. I need you. No one else in this world will do. I'm captured by your love and your truth. I need you. I need you. Your spirit leads my heart to sing. A desperate plea, I'm on my knees. I need you. We need you. I need you. No one else in this world will do. Yes, Lord. I'm
captured by your love and your truth. I need you. I need you. And I fall at the cross, worship at your feet. And I fall at the cross, surrender everything. And I fall at the cross, worship at your feet. And I fall at the cross, surrender everything. All I am is yours. So we surrender. Your spirit leads my heart to sing. A desperate plea, I'm on my knees. I need you. We need you. I need you. No one else in this world will do. I'm captured by your love and your truth. I need you. I need you. No one else in this world will do. I'm captured by your love and your truth. I need you. Sing it. We need you, Lord. I need you. Before and I fall at the cross, worship at your feet. Oh, and I
Surrender your heart to the Lord. This morning we will surrender our lives to the Lord. Everything. Oh, sing your songs to the Lord. Sing your worship. Sing your worship to the This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. This alabaster jar is all I have of worth. We break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spilled my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, oh, make us Lord, make us Lord. We offer you lives, we offer you Lord. This time that I have left is all I have of worth. I laid it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I'm a little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Let's declare it. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I have little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spilled my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an
My soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love. All I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? All we want, all I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? All I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? All we want, all I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? My soul sings, my soul sings, my soul sings, I will love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, I will love you. My soul sings, my soul sings, how I love you. My soul sings, my soul sings, my soul sings, how I love. Can we sing this song with all our hearts? What is just to know your soul sings, my soul sings. Let's sing that we love the Lord. Come on, just sing. Let your heart sing to the Lord. My soul sings, my soul sings, my soul sings. I love you. All I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? All I want is just to know your heart. So will you keep me here until we're one? Let's declare this. Let this be our prayer this morning.
to it. Truly, Lord God, that we love you, Panginoon. And we just want to worship and praise and adore your name, Lord God. Lord, we surrender everything to you, Panginoon. We surrender our lives, Panginoon. This is our response, Panginoon, sa kung ano ang ginawa niyo para sa amin, Lord God. We give our life, Panginoon, sa inyo because ikaw ang unang nagbigay sa amin, Lord God. Thank you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. We praise you, Lord God. We adore your name. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. I've been laying down my head, thinking just how good God's been. And I know I'm not the only one. Thankful for the things He's done. If you've been living in the blessings that He's given, and if He's been faithful to you, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness that He's shown in your life. If you got a song inside your soul, don't hold it back. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Praise Him for friends and family, and for the very air we breathe, for having everything we need. Won't somebody come praise the Lord with me? Yeah, can I get a hallelujah? Someone saying amen. Can I get a thank you, Jesus? Lord have mercy. Praise Him for all the goodness. Amen. Ayan. Bago po tayo mag-start sa ating tithes and offering, inaanyayahan ko po na kung tatawagin po ang inyong pangalan, maaari pong tumayo. Sir Fritz Gerald Ordinario. Ayan. Yan, sir. Welcome po. And Ma'am Maureen Gumangan. Hello, ma'am. Welcome po. Sister po siya ni Sister Ayel. Sister Ayel. Kala mo di asawa eh. Ayan. Ay, meron pa palang bago. Tita Ay Cuartero. Hindi, joke lang, tita. Ayan, tita, welcome back po. Na-miss po namin kayo. Ayan. Ayan. Nung Thursday po, ang topic po namin is goodness of God. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay patuloy sa ating buhay. Sino po naniniwala? Ay, parang mahina. Sino naniniwala? Ayan, amen. Paano mo nasabi, brother? Hindi niya po tayo pinapabayaan. Amen? Hindi niya po tayo pinagkukulang sa araw-araw. Amen? Ayan, patuloy na mabuti ang Lord sa ating buhay and patuloy po natin mararanasan yon kapag faithful po tayo sa Kanya. Amen? Tulad po ng ating pagtitithes, kapag faithful po tayo dito, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Hindi din po natin maiwasan, syempre, minsan yung ma-short, no? Pero andyan yung grasya at habag ng Lord eh. Hindi niya tayo pagkukulangin, bagkus pag-uumapawin pa niya tayo. Amen? Sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. Mga kapatid, kapag faithful po tayo sa ating pagbabalik
ng kaloob sa ating Panginoon, no? Mas pagkakatiwalaan pa tayo ni Lord sa mas malaking bagay. At ibubuhos niya, mga kapatid, bubuksan niya yung bintana ng langit. Anong ibig sabihin nun, brother? Mga opportunities, provision, blessings po sa ating buhay. He provides anything and He provides everything. Amen? Ayan, sige po. Maari na po tayong magbalik ng kaloob sa ating Panginoon na may galak at ngiti sa ating mga puso. Panginoon, Lord, we thank you, Panginoon, sa nagbalik, Panginoon, ng inyong kaloob. Tunay nga, tapat po kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patunay lamang po ito, Panginoon, na itong mga kaloob na ito, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon, sa aming buhay. Bagkus kayo po, Panginoon, ay nag-uumapaw, Panginoon. Abundant, Panginoon, kayo po, Panginoon, sa aming buhay. Lord, binabalik namin sa ito, Panginoon, ng may galak, Panginoon, sa aming mga puso at hindi napipilitan, Panginoon. Bagkus alam namin, Panginoon, kayo po ang siyang magpo-provide sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Thank you, Lord God, sa ilang mga papuri at pinakamataas na pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. No, kapag ang Panginoon po ay kumilos, hindi lang po every church services no, or worship services, pero every time we spend time with the Lord, hindi talaga natin siya maibabox. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba hindi naman every Sunday para, ay, alam ko na kung paano mag-move si Lord. Di ba hindi po natin siya maibabox. So every Sunday, every time we gather together in His name, He moves in different. Diba? Kung may kanta na love moves in mysterious ways, God moves in mysterious ways. Hindi ko nakakantahin yun, syempre. So we cannot comprehend how He will move. Diba? Dahil iba nga po yung pag-iisip ng Panginoon, iba yung thoughts niya po. And we are grateful dahil hindi natin kaparehas ang Panginoon kung paano mag-isip. Kasi ang tao, limitado lang po tayo, pero ang Panginoon hindi po. Kaya nga po, itong April ay patuloy po natin na nire-reiterate po na ang ating series is about boundless. Diba? Yung series po natin, natatandaan nyo pa po ba? Boundless. Kaya po, define po muna natin kung ano ibig sabihin ng boundless. At I think magja-jump tayo ng slide. So, boundless, ang ibig sabihin po neto is something that is vast. Pag sinabi pong vast, napakalawak. Kumbaga, hindi mo siya matatanaw lang na, ay, alam ko, yun yung dulo, or ito yung simula. Infinite, or has no detectable limits, unlimited, unending, and eternal. Sa Tagalog, wala pong hanggan. Kaya ngayong umaga na to po, no, we're going to witness a story about the boundless grace of the Lord. And tayo po muna ay manalangin. Sige, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa opportunity na kami po ay makarinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil it is so refreshing na kami po ay makarinig ng salita na nagmumula po sa inyo. Continue to encourage us, continue to lead us, continue to guide us, continue to mold us. And sa paglapit po namin sa inyo, Panginoon, ay kami po ay nagpapakumbaba. Dahil alam namin, Panginoon, na limitado lang po yung aming kakayahan, limitado lang po yung aming knowledge, limitado lang, Panginoon, yung kung ano yung meron po kami. Pero kayo po ay
maaaring i-reveal sa amin ngayong umaga na to. And we just pray na patuloy po maging good soil ang aming mga puso sa pagdinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ang title po ng message natin today, nasanay sa midweek, ay Boundless Grace. Yun po yung ating title. Ayan, Boundless Grace. And we're going to look at a passage po na makikita po natin sa Luke 19 verses 1 to 10. Sige po, basahin ko po. Sundan nyo na lang po. Ayan, sabi dito, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. Maliit na lalaki po. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, si Jesus daw po. For he was going to pass that way. Verse 5, And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Verse 6, sabi dito, So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusations, I restore fourfold. And when Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Ayan po. So, ang title natin is Boundless Grace. At hihimay-himayin po natin or idadissect po natin itong Luke 19 verses 1 to 10. In verse 1 po, sabi dito, Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector. Ayan po. So, muna tayo, mag-profiling po muna tayo ng taong involved. Parang case, case. So, ang inaano po dito is si Zacchaeus, na kung saan po ang meaning ng name niya po is Zaka, meaning innocent and pure. Ito po ay matagal na namin na nababanggit lagi ni Pastor na yung mga names po ay meron po itong value, meron po itong halaga kung bakit ito po ay binibigay sa isang tao. Kaya nga po, di ba sabi ni Pastor, kung pinangalanan kayo last time nung Bornok, di ba, pag-pray daw natin na ma-change name tayo or change identity. Ayan, so dito po si Zacchaeus, sabi po dyan, ang meaning ng name niya po is innocent and pure. And si Zacchaeus po is a Jewish man. He is a chief tax collector. So meaning to say, siya po ay mayaman. Meron po siyang mataas na posisyon. So siya po ay nakatira po sa Jericho. Yan po yung geographical location natin or geographical map. At ang Jericho po kasi ay kilala po siya or exceptionally wealthy and important commercial city. Kumbaga ito yung marketplace. Ito yung capital ng mga trading during their time. Kasi nga po sila ay nagpo-produce at nag-e-export. Kumbaga dito yung maraming clients, maraming mga customers. And since this time po, ito pong panahon na to, they were under the Roman government or Roman Empire. At itong Jericho na po ito is, since dito kumukuha ng taxation ang mga Romano po, dahil sila nga po, ang nation of Israel po ay sinakop sila ng Romano during this first century, itong mga panahon na to. At si Zacchaeus po, hindi po siya isang Romano, but he is a Jew, katulad ng sinabi natin kanina. Pero siya po ay, kumbaga, laborer or worker ng isang Roman. Paano po ito nangyari? Kasi di ba supposedly, itong mga Romano, since sila yung sumakop sa atin, sila yung may karapatan na gumalaw doon bilang mga nag-work or nagtatrabaho, nagne-negosyo and all. So si Jericho po, wala naman na-mention ng family niya, pero most likely, na-earn niya po or nabili niya po itong position niya as chief tax collector. Kumbaga, tauhan po siya ng mga Romano
At nabili niya po itong position na to. At being the chief tax collector po, ibig sabihin may high position talaga siya. Meaning, meron kang people under you na inaalagaan or sabi mo nang minamanage. Ayan. So, and because of this reason, no, kahit po siya ay Hudyo, hate na hate po siya or ayaw na ayaw po siya ikinakasuya? Tama ba yung word ko? Ayun, ayaw sa kanya ng mga Hudyo, ng mga tauhan. Okay? Kumbaga same people, na mga, kumbaga sa Filipino, kapwa mo Filipino, ayaw mo. Parang ganun po yung senaryo ni Zacchaeus. Sa kanya naman po kasi, ang kaso niya is Hudyo siya, pero chief tax collector siya. Yan. So bakit nga ba galit na galit yung mga tao sa kanya? Kasi nga po, he is a man of power and wealth. Mayaman po siya. Bakit? Kasi nga po siya yung may hawak. Siya yung chief tax collector ng mga Romano. Kumbaga yung tax na binibigay ng mga Hudyo or kahit sino man nandun sa lugar nila po, ay si Zacchaeus po ang kumukuha. At paano po naging mayaman si Zacchaeus? Ang Roman government po, meron lang silang certain amount or fixed rate. Kunyari sabihin lang natin, halimbawa lang 500 pesos yung hihingin nila kay Zacchaeus. Pero ang gagawin ni Zacchaeus, papatungan niya yan ng mataas na presyo. Ayan, kaya po siya yumaman. Yumaman siya ng yumaman. Okay? So, kumbaga ginamit niya yung power niya, yung authority niya to extort. Diba? Kumbaga nag-o-obtain siya ng money, ng property, ng services through violence and threats. Diba? Kumbaga minimisuse niya yung public authority niya kasi public man po siya. So makikita po natin na with that kind of life na meron po si Zacchaeus, he was not able to live up dun po sa meaning ng kanyang name, which is pure and innocent. Di ba parang pagtitingnan natin, oh, bakit ganun? Di ba dapat ko ano yung pangalan mo, yun ka. Di ba sabi po yan sa 1 or 2 Samuel 25:25, na kung ano yung pangalan mo, yun ka. Pero bakit si Zacchaeus, it's the other way around. Or it's the opposite. Yan. So although Zacchaeus was rich and powerful, kasi with authority po siya siya po ay barred or siya po ay hindi pwede sa synagogue. Kumbaga dito, kumbaga sa church building. Kumbaga bawal pumasok si Zacchaeus po dito. Bakit po? Kasi ang mga tax collector po during their time is considered as unclean. Mga robbers, magnanakaw, di ba? Mga sinner. Kasi nga po, dahil doon sa ganong reputation, na ginagamit nila yung authority nila to extort para po gamitin yung power nila in a bad way. So, to make the long story short, na-cancel culture. Na-cancel culture si Zacchaeus ng mga Hudyo, ng kapwa niya tao po. And because of this, makikita po natin na he was rich financially and materially but was rejected in his society. So, itong cancel culture na to, sa mga hindi po masyadong familiar dito, ito po yung public shaming or boycotting. Diba? Pag nakikita po natin, akala natin na uso lang ito ngayong halos ngayong generation lang. Pero dito sa Bible na binasa natin, 2,000 years ago, uso na pala ang cancel culture. Di ba? Naririnig lang natin yan usually sa Koreans or sa US. Naririnig natin. Pero yon, way back 2,000 years ago, meron na pong cancel culture. Dahil bad yung reputation po ni Zacchaeus, inaano po talaga siya, binaboycott talaga po siya at pinapahiya. Kumbaga, ang view na sa kanya ng mga tao, especially ng mga Hudyo, ng mga kalahi niya, ka-nation niya po, ay isa po siyang masamang tao. Dahil lang e-extort nga po siya. So, let's read on. In Luke 19 verse 3, sabi po dito, and he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So, bakit po ba gustong-gustong makita ni Zacchaeus si Jesus? Unang-una po, syempre, out of curiosity. Di ba tayong mga Pilipino, medyo may pagkausi rin tayo minsan. Di ba? Sino po dito naranasan nyo na may na-aksidente habang kayo po ay dumadaan, nakasakay kayo sa kung ano man sasakyan nyo nun, at may nakita kayo aksidente. Di ba? Makita nyo yung mga Pilipino talagang yung nakapulong.
Di ba nakasurround doon sa nangyari aksidente or kung ano man yung kaguluhan doon. So ikaw din sisilip ka, yung iba bababa pa na sasakyan, hihinto pa. So parang ganun din sa Zacchaeus, no? Out of his curiosity. Meron po siyang longing and need. Kaya siya naghahanap ng something. Gusto niya rin makita si Jesus. And I believe po na ang bawat isa sa atin ay meron po tayong hole in our heart. May void. Meron pong gap sa puso natin na kung saan po, meron po sa puso natin that no person, even in relationship man yan, no, gamit, katanyagan, kayamanan, or anything that can fill or satisfy that void. But only Jesus can fill that longing, yung void na yon na meron tayo, or gap in our hearts. So to paraphrase po, ang senaryo po dito is si Zacchaeus, kumbaga kung bibigyan natin ng linya. Sabi dito, sino ba tong Jesus na to? Kumbaga, lagi ko na tong naririnig na famous to. And gusto ko siyang makita for myself. I want to see Him for myself. Kumbaga, gusto niya mismo makita si Jesus. Kumbaga, maging eyewitness mismo, hindi lang hearsay. Kasi naririnig na po niya si Jesus even that time, even before that time. So, he's not contented to just hear reports of who Jesus was, kundi gusto niya makita mismo si Jesus. So, prior to this po, syempre, aside from the book of Luke, mababasa rin po natin yan in other synoptic gospels, yung Matthew, Mark, and even John. Andyan po yung mga notable events, kung ano po yung mga ginawa ni Jesus, kung bakit po naging tanyag. Sorry po, medyo maliliit na yata. Kung bakit bigay ko na rin sa inyo yung PowerPoint ko later. Kung bakit po naging tanyag si Jesus. So, meron po dito mga na-mention in verses Luke 4:14, Luke 4:37, Luke 5:15. Basa na lang po ako ng isa. Sabi po sa Luke 5:15, however, the report went around concerning him all the more, and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities. So naging widespread na po, naging tanyag ang pangalan ni Jesus because of what he is doing during those times. So siya po ay, ano po ba yung mga ginagawa ng Panginoon? So, ang ginagawa ng Lord, syempre, yung identity niya. Yung teachings niya with authority po siya kapag nagtuturo. Yung pagpapagaling niya ng mga may sakit, the miracles, the breakthroughs, the casting out and delivering people from demons and oppressions. Kaya nga po yung mga tao, pansinin natin, no, kung babalikan natin yung mga verses kanina sa Luke 19 verses 1 to 10, yung mga tao, nung narinig or nakita nila si Jesus, anong ginawa daw po? Nag-pressed in. Nag-crowd, kumbaga nagsiksikan, talagang hinabol si Jesus, pinuntahan talaga. To have a glimpse of who Jesus is, for sure, meron dito sa crowd, baka first time lang nilang makikita si Jesus, that brought their curiosity also. And yung iba po, naririnig na nila na, uy, si Kristo nakakapagpagaling, uy, si Kristo nakakapagpalaya doon sa mga nadidemon possessed. Gusto ko makita siya, gusto ko siyang ma-encounter, gusto ko siyang mapuntahan para ako mismo makareceive ng healing or kung ano man yung gusto ng mga tao po during those times. And aside from this, kung ano po yung naging curiosity or interest, ano yung naging magnet kay Zacchaeus for him or for wanting him to see Jesus is in Matthew 11:19 and Luke 7:34. Pero basahin ko na lang po yung sa Luke 7:34. Sabi dito, the Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a winebibber, a friend of tax collectors and sinners. At kung tayo rin po yung lalagay po sa posisyon ni Zacchaeus, having that bad reputation, being the chief tax collector, an outcast, di ba, na naka-experience ng cancel culture, hated by his own people, ay talagang ikaw din, mako-curious ka kung anong meron si Christ. And Jesus being famous and liked by many, unlike Zacchaeus. So makikita natin si Jesus, sikat siya, at pinupuntahan siya ng mga tao. However, on the other hand, si Zacchaeus naman po, ay kilalang kilala siya, it's because of the high position na meron po siya, pero hate siya ng mga tao. Because of what he is doing as a chief tax collector. So after hearing all these reports ni Christ doing signs and wonders, at naririnig ni Zacchaeus na, uy, kaibigan daw siya ng mga tax collectors. And for sure, we will also do the same thing.
Di ba, lalapit din tayo. We will come close to see who Jesus. Tama po ba? Di ba po? So, okay. Going back to verse 3, ito po yung conflict or ito po yung problema. Ano daw po si Zacchaeus? Ano daw po si Zacchaeus? Aside from chief tax collector, masama yung reputasyon niya. Sige po, basahin natin. Luke 19 verse 3. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Yun. So, ito po yung problema. Short man, short stature. Can we say it? Short man. Yan. So, relate po ba? Sakit, di ba? Ayan, hello po sa mga cute-sized. Ayan po, no? Ika nga, small but terrible. Ayan, so ito po yung limitasyon ni Zacchaeus. Ayan po. Ayan, so, sige, hawakan ko na lang. Ano po ito? Nakikita nyo? Nakikita nyo po? Rubber band. Ayan po. So, alam nyo po, yung limitasyon natin po, can either work one way or the other. Like this rubber band, di ba? In-stretch ko po siya. Dalawa po or isa yung pwede mangyari sa kanya. Yung una po, we can see how our limitations can either push us to the limits like this rubber band. To the point po na siya po ay naputol na. Kumbaga, tinest niya po kung ano yung hangganan. Hanggang saan kaya? Parang balloon. Diba? Sino dito nag-explore na dati yung lobo, talagang hinipan hanggang pumutok? Diba? Sinabi nga na hanggang ganito lang kalaki, pinilit. Diba? Ako rin po minsan nag-explore ako ng balloon na kung hanggang saan yung extent niya. So when it is being stretched to its maximum potential, or the other way around, it can hinder us, or ito po ay maging obstacle to stop us. Or to show na, ay hanggang ito lang pala yung kaya niya. Kasi beyond this point, ito ay puputok na. Tama po? Itong rubber band na to ay mapuputol na kapag in-extend ko pa. Ibig sabihin hanggang dito lang yung kaya niya. So, dito po papasok yung testing, no? When we face limitations sa buhay po natin, we can choose or do one thing. It's either push to the maximum capacity, kumbaga mag-go beyond, mag-breakthrough ka more than the normal or regular or usual limit, or mag-stop ka na lang. Hanggang dito lang kaya ko eh. Ito lang to eh. So, ang ano po dito, ano po yung tanong? Ayan. So, ganun po sa buhay natin, no? Kumbaga, parang ito po tayong rubber band eh. Sino po ba tayo dito? Kaya po mamaya sa ating faith group discussions, meron po doon na ano yung limitasyon po natin. Ayan. So, mamaya, magandang discussion po yan sa ating faith group po, no? So, let's see kung ano po yung ginawa ni Zacchaeus, no? In verse 4. Ayan na pala. Meron pala ako niyan. Our limitations. Ayan. Luke 19 verse 4. Sabi dito, so he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. So dito po sa verse na to, sa tingin niyo po ano pong ginawa ni Zacchaeus? Katulad po nitong rubber band, ano pong direction or solution ang pinili ni Zacchaeus? Inalaw niya po ba yung limitation niya to limit him, or did he go beyond it? Beyond. So, paano natin mapuprove yan? Yan. So, sabi dito po sa verse 4, he ran ahead of the crowd. Habang nakikita niya na, uy, teka, ang dami ng crowd, tumatakbo. Di ba? Parang pag may ayuda, uy, mga tao. Parang may magnet yung ayuda, no? Kaya pag sasakay ka ng jeep, parang may magnet daw yung jeep eh. Di ba? Nagdadagsaan yung mga tao. So, medyo papasikip na, pero while there was still space, he ran ahead of the crowd. Diba? Galing runner siguro to si si Zacchaeus dati. So habang may opportunity ka pa na makatakbo, may space pa. Sige, kaya ko pang tumakbo dyan. May panahon pa, may space pa, may opportunity pa. Ginawa po ni Zacchaeus, he ran ahead. Sabi dyan, and climbed up into a sycamore tree to see Jesus, for he was going to pass that way. Dadaan si Kristo that way. So ang ginawa niya po, since limitado lang po ang kanyang height, physical stature niya po, siya po ay nag-isip ng paraan. Hindi siya pumayag na, ay wait lang. Diba? So Zacchaeus used that sycamore tree
as his advantage to see Jesus. Bakit po? Kasi nga po narinig niya na dadaan si Kristo doon sa daraanan niya. So he does not want to miss that chance, that opportunity. Kasi po, it might be one-time opportunity or event sa buhay niya to see Jesus himself. 'Di ba? Maari pong may mga opportunities sa buhay po natin na hindi na to mauulit or kung maulit man, hindi natin masabi. Kaya po kami kay Zion, si Zion kasi medyo may mga limit siya pagdating sa mga hindi siya ganun ka risk taker, ano ba yung tawag? Adventurous in a sense. Hindi siya ganun ka risk taker. So may mga doubts siya minsan pag matataas na lugar or kung paano, kunyari sa mga rides, medyo siya parang paano ba gumagalaw yan Nay, or paano ba yung niyan, yung flow or yung motion niyan. So, ginagawa namin sa kanya to encourage him kasi syempre, di naman natin pwede pilitin. Medyo lang. may time na may pinuntahan kaming themed park. Sabi namin, anak, itry mo to. Sabi niya, ayoko, natatakot ako. Sabi namin, anak, sabi ko kasi hindi natin alam kung kailan mauulit na makakabalik tayo dito. Maaaring hindi na tayo makabalik. Maaaring matagal ulit. So ngayon, kahit medyo may kaba-kaba sa niya, sige, try dito, try doon, explore dyan, explore doon. So ganun din po sa FG discussions ulit natin later, meron po tayong question doon na ano po yung opportunities na dumating po sa buhay natin in any areas po ito. Hindi lang po, kumbaga anything personal na nangyari po sa atin, mapatrabaho man po yan, na pinalagpas natin or tinake natin for granted, that was taken for granted, thinking na mauulit pa naman to Diba? Kasi nga po si Zacchaeus, naririnig niya lang dati kung ano yung mga ginagawa, kung sino si Jesus. But now is his chance to be an eyewitness. Diba po? May pagkakataon siya ngayon na makita niya si Kristo mismo with his own eyes. So can we say now? Now. Yan. Diba? Now is the opportune time. Diba? Sabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon po tayo sa buhay natin na pwedeng ito po ay one-time moment or opportunity. Mapatrabaho yan, negosyo, sa school man yan, sa church, kahit saan po, that we thought may happen again. Siguro pa sa atin, yung iba dito, may mga naisip na kayo, oo nga, meron dumating sa akin na ganito nun tas feeling ko babalik ulito or mangyayari ulit, pero hindi na. Hindi po tao, joke. Yan, so yun po, minsan iniisip po natin or sinasabi natin, next time na lang, mauulit pa naman yan. Di ba po? O kaya, yun nga po, but sometimes or most of the time, it only happens once. Tama po ba? Pwede po ba natin sabihin missed opportunities? Missed, yun. Diba? Ito ang masaklap. Yan. So, si Zacchaeus po, sabi ko nga sa inyo, mataas ang kanyang position. Diba? He holds a significant power and high social standing. Dahil nga po siya ay isang chief tax collector. Mayaman po siya, mayaman po siya at isa po siyang public figure or public man with a political influence. Kaya nga po, yung pagiging chief tax collector niya po, at dahil kaalyado niya po yung Romano, at ang mga Romano po ay kilala na, ano ba tawag dito? Yung mga fast people, ano ba yun? Parang man of action, yan. At kilala ang mga Romano na strict, kilala, di ba? Nakita naman natin kung paano yung kay Christ, nung siya, hinagupit doon sa cross. Diba, bago po siya ipako. And makita natin na ang mga Romano, thrilled sila or na-excite sila kapag merong, kaya nga po doon sa Italy, meron po doon na isang lugar, isa po siyang famous landmark, which is called Colosseo or Colosseum. Doon nila nilalagay yung mga leon, pinapanood yan ng mga Romano. At excited na, kumbaga dito sa Pilipinas, basketball, nati-thrill na ang mga kalalakihan or karamihan ng mga Pinoy. Doon po, leon, papakain yung tao. Exciting yun sa kanila. Ayan, exciting po yun sa kanila. So, ganong klaseng tao po ang mga Romano, no? Kumbaga, that's why si Zacchaeus po, being the chief tax collector po, dahil hawak na po yung tax ng mga Romano, meron po siya malaking impluensya and power during his time. At itong pag-akyat niya po sa sycamore tree is a radical. Kumbaga kakaiba yung ginawa niya. Kumbaga
kumbaga dito sa atin, parang si PBBM, umakyat ng puno ng buko para lang makita niya yung kung sino man yung gusto niya na isang kilalang tao. Kumbaga controversial itong ginawa ni Zacchaeus. So he is a public figure. And for someone who has a high position, itong ginawa niya na pag-akyat ng puno is degrading, nakakahiya. Kasi parang ano ka ba? Kumbaga sa government official ka, tapos umaakyat ka dyan sa puno para lang makita mo yung hindi mo makita na kunyari artista. Di ba? Kunyari sino ba yung mga sikat na artista sa ibang bansa? Kunyari may pumunta dito. Di ba? Yung mga K-pop. Hindi, kumbaga kung sino man. So imagine niyo, mataas yung position niya and yet, wala siyang pakialam na kahit umakyat siya doon sa sycamore tree kasi gusto niya makita si Jesus. So let's move on to the next verse, the exciting and the striking part. Luke 19 verse 5. And when Jesus came to that place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Alam niyo po, pag nagbabasa tayo ng Bible, parang monotonous lang. Di ba? Siguro pag tayo nagbasa neto, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Di ba? Iba-iba po. Pero most likely, siguro iba sa atin, ganun basahin itong verse na to. Pero para sa akin po, for me, I believe na in this verse, masaya po si Jesus. Di ba? It doesn't sound like na parang galit si Jesus, na parang, hey, Zacchaeus, di ba? Hindi naman siguro yung, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Hindi naman siguro ganon, no? Di ba? Or dismayado si Jesus. Pero ano po ba yung nangyayari during this time? So dissect ulit po natin, no? The moment Jesus came to the place where Zacchaeus was, nag-stop si Christ po doon, no? Despite the crowd that was pressing in on him, nakita niya po si Zacchaeus. Di ba? Sa dami-dami ng crowd. Ako po, hindi na ako ganun matalas yung memory ko or minsan yung paningin ko. Katulad no last time, may hinahanap akong tao kay Pastor. Sabi ko, parang hindi ko nakita si ano. Sabi niya, nandun. Sabi ko, parang hindi ko nakita. Di ba? Paano pa kaya po ito si Jesus? Sobrang dami yung taong dumagsa sa kanya. Di ba? Parang sa sobrang dami dumagsa sa kanya, parang nakakalula nakaka-stress. Pero ito si Jesus, nakita niya si Zacchaeus. Diba? Unang-una, parang maano ka rin talaga unique kasi yung ginawa ni Zacchaeus, siya lang umakyat do sa sycamore tree Wala naman nabanggit dito sa Luke 19 verses 1 to 10 na tatlo silang umakyat sa sycamore tree. Parang si Zacchaeus lang naman. Pero despite of that, alam niyo yon, kumbaga sa story, biglang nag-zoom in kay Zacchaeus. Kumbaga sa picture, lahat kayo black and white, si Zacchaeus naging colored, na-highlight po siya. Yan, so Jesus noticed him. Napansin siya ni Christ. He stopped by and said this, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. Di ba? Buti na lang po hindi Pinoy si Kristo. Alam niyo po kung bakit? Kundi, di ba? Pinoy ganun Di ba? May kanya-kanya tayong pangalan, pero pag sumusot, talaga naman, lahat lumilingon. Kasi nga tayong Pinoy, sanay tayo na pag may sumutsot, feeling mo ikaw yun. Di ba? Pero si Kristo, nakita po natin, He called Zacchaeus by his name. Zacchaeus, di ba? So in this passage, makita natin that God knows our names. Di ba? Kahit bago pa lang tayo, bago ka pa lang inilabas, may pangalan ka na, alam na ni Kristo yung pangalan natin. Tama po ba? Di ba? And it feels great na matawag po tayo sa ating pangalan. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, ako po isa sa mga natutunan ko dati sa youth leader namin is tumawag by name. Naalala ko nung trinit niya kami sa isang kainan, sabi niya, okay, may na-request siya na pwede ba ako makahingi ng ganito, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, kunyari, Miss Gina. Diba? Ganon. Titignan niya yung pangalan doon sa nameplate. And alam niyo po, malaki yung naging impact niya sa akin. Ever since that day, tinatawag ko na rin yung mga tao by that name. Hindi man ganun kasing yung memory ko kasi nagde-deteriorate na rin siya. Pero alam mo yun, masarap sa pakiramdam kapag tinawag tayo by name. Tama po ba? Kaysa yung sut-sut. Kunyari, si Nanay Dory, gusto kong tawagin, di ba? Unang-una, disrespectful yun. Di ba? Kasi si Nanay Dory ay isa na pong senior. Tapos ako mas bata, tapos susut-sutan ko siya. Di ba? Mas masarap pag tinawag ka Nanay Dory. Di ba? Kumbaga naka-personalize siya na
treatment mo sa kanya is a family. So, going back po, no, si Jesus po, tinawag niya po si Zacchaeus by name. So, ang meaning po again ng name ni Zacchaeus is innocent and pure. So, parang sinasabi niya, pure or innocent, alika dito, bumaba ka, bilisan mo. Mag-i-stay ako sa bahay mo. Ano po ba yung senaryo dito ni Zacchaeus? Di ba? Hate po siya ng mga tao. Kung tutuusin, since kilala din naman siya ni Jesus, dahil all-knowing si Christ, and at the same time, dahil tanyag din naman si Zacchaeus, pwede niyang tawagin si Zacchaeus, korap, alika dito. Uy, magnanakaw. Uy, makasalanat. Alika nga dito. Di ba? Kasi yun na yung nilabel po sa kanya ng mga tao. Tama po ba? Sabi ko nga sa inyo, tax collector, ang tingin na sa kanila ng mga tao, makasalanan to, magnanakaw to, nang e-extort to gumagamit ng violence, ng threat. 'Di ba? Kumbaga yun na yung tinatawag ng tao sa kanya. Or ganun din siguro sa atin, 'di ba? Ay, mahina tong batang to. O kaya yung last time na nakwento ko, 'di ba si Disaster? Naalala niyo pa yun? Naawa ako sa bata bata pa lang. Ay nako, ayan na naman si Disaster. 'Di ba? Ang sakit kasi ang view sa ang view sa ang tawag sa is disaster ka, gagawa ka ng trouble, kumbaga troublemaker ka. Pero si Christ nga, sabi ko sa inyo, kahit po yung mga tao around Zacchaeus during his time ay tinatawag po siya or vinuview po siya as magnanakaw, makasalanan, madumi, unworthy. At instead po napagalitan ni Kristo si Zacchaeus. Ano po yung ginawa niya? Kasi marami nang naririnig si Zacchaeus neto, verbal abuse na po siya. 'Di ba? Because of his bad reputation. Pero Jesus calls him by name and was joyful to come to his house. 'Di ba? What an honor to be called by Jesus by our names. 'Di ba? When we spend time with the Lord, alam ko nararamdaman natin 'yan. Hindi man siguro pa tayo do sa level na audible voice na naririnig natin na Rene. Mahal kita, 'di ba? Pag sinasabi ni Lord, siguro hindi pa naman tayo sa ganung level, pero ramdam natin nakilala tayo ng Lord. 'Di ba? Yung mga pinagdadaanan natin po. Alam ng Panginoon. So Jesus called Zacchaeus by name. And sino po nag-initiate na pumunta sa bahay ni Zacchaeus? Si Jesus. Uy, teka. Parang oops. Di ba? Si Jesus mismo, siya ang nagsabi na, Zacchaeus, bilisan mo, bumaba ka dyan, mag-stay ako sa bahay mo. He invited himself to Zacchaeus' house. So again, another opportunity. Di ba? Yung unang opportunity na meron po siya, nakita siya ni Christ, pinansin siya, he was called by his name. Second opportunity, pupunta ako sa bahay mo. Okay, another opportunity for Zacchaeus. Verse 6. Okay. Wait. May kulang ako. Sorry. Sige, basahin ko na lang po. Hindi ko yata nailagay. So he made haste and came down and received Jesus or received him joyfully. Ngayon, na-notice na ni Jesus si Zacchaeus, ano po ginawa ni Zacchaeus? Sabi po dyan sa verse 6, nagmamadali po siyang bumaba. Di ba? Siguro medyo nadulas-dulas na si Zacchaeus dyan, no? Sa kakamadali niya po, no? And alam niyo po sa ating mga Pilipino, when someone volunteers to come into our house, isa lang po yan, it's either we reject them or make them wait. Di ba? Ako madalas ganyan kasi sa bahay namin, since may bata kami, minsan magulo yung bahay namin, parang, ay wait lang. Kunyari sasabihin nila, ate, punta kami sa bahay. Ay wait lang, sandali magulo yung bahay namin. Di ba, wait lang, dyan ka lang muna, huwag ka muna pumasok, tapos magmamadali ka maglinis. Or pwede mo sabihin, pwede next week na lang, kasi ang gulo ng bahay namin Di ba, ganun po tayo mga Pilipino. Pero si Zacchaeus po, hindi na po siya nagdili-dali, hindi na siya nagsayang ng oras niya po. He did not make Jesus wait. Parang, Lord, sandali lang maghuhugas lang ko ng mga pinggan namin. Hindi na po siya gumawa ng excuses. Hindi na siya nagsabi na, Lord, sorry next time na lang po kaya kayo pumunta. Kasi magulo talaga bahay namin. Di ba? Relate po ba tayo? Pero ano po ang nangyari dito? If Jesus will do that to us literally, di ba? Sabi ko nga sa inyo, we may be hesitant. But we must see it as a privilege to be visited by the Lord. Di ba? Na siya po ay kakain or mag-i-stay sa bahay po natin. Kahit po feeling natin minsan we are unworthy. Diba? Jesus wants to spend time with Zacchaeus. Makita po natin yan. And ano po yung naging response po ni Zacchaeus? He was hospitable enough to receive Jesus in his house joyfully. Diba? Makita po natin na si Zacchaeus po ay nagkaroon po siya ng special encounter one-on-one meeting with the Lord.
At masasabi natin po talaga na it is a time well spent with the Lord. Hindi po sinabi kung gaano po nagtagal si Christ sa kanyang bahay, pero kahit sabihin natin 5 minutes man yan, 10 minutes, ako po masasabi ko busog. Di ba, busog na oras yan. Even in our worship, di ba, kahit sabihin natin minsan limited lang tayo in 30 minutes, 1 hour, pero kapag ramdam mo yung presensya ng Lord, alam mo yung minute tayo ng Lord, we experience His love, we experience His greatness. Diba? Kahit sabi mo 5 minutes encounter lang yan or pag nagbasa ka ng Bible, iba yung tama, iba yung rema, iba yung pangungusap, yung impression ng Lord. Diba? Kahit sabi mong 1 verse lang yun, pero ang bigat nung dating sa'yo, kumbaga busog ka. Diba masasabi mo na better than ilang araw na parang regular days. Ayan. So, alam niyo po, sa dirami-dami ng tao, Jesus chose to stay in the house of Zacchaeus. So, ano nangyari dito? Nilagpasan lang ni Lord yung mga religious leaders who think they are more righteous, that they are okay, they are healthy. At, and Jesus chose to dine with a sinner. Si Zacchaeus nga po, whom everyone else rejected. Diba? Nireject po siya nilabel siya na unworthy. Verse 7, sabi po dito, but when they saw it, itong mga religious leaders ng mga tao, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Diba? Sino po dito deserve na bisitahin ng Panginoon sa kanyang bahay? Kung kunyari, literally, nandito ang Lord at sinabi niya, Vicky, punta ako sa bahay mo ngayon. Diba? Mag-aano ka Alam mo parang, ay Lord, wag na, unworthy ako. Makasalanan ako. Or kung ano man yung sasabihin natin or excuse para hindi makapasok si Kristo sa bahay. Kapag ganyan yung scenario mo or yung reputation. And we can see the reaction of the people. Hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Kristo. Alam niyo po yun, instead na maging masaya sila na si Jesus ay pinuntahan, ni-reach out itong makasalanan. Or kung ano man yung pwedeng gawin ni Kristo kay Zacchaeus na pangangailangan niya. Ano sabi po dyan? They all complained. Sila po ay nag-grumble, naggalit, nainis. Parang, di ba? Tulad nga po nung sinabi ni PL last time sa kanyang preaching, minsan nasa atin na yung gamot At may nalalaman ka may sakit, ipagkakait pa ba natin? Di ba? Ang sagot natin, syempre, hindi. Pero what if you have to choose between your loved one and someone na hindi mo naman ka-close or kakilala? O kaya minsan tayo selective. Nasa atin yung gamot, ramdam natin, naranasan natin yung salvation, we experience His love. Pero minsan parang, ayoko i-share dyan. Hindi niya deserve kasi yan yung umaalipusta sa akin nun ngayon medyo nakaangat-angat na ako sa laylayan. Diba? O kaya yan yung laging chinichismis ako. Ayoko i-share sa kanya yung gospel. Isa rin po yan sa ating discussion mamaya sa faith group, no? Ang isang question ko po doon is, meron po ba tayong tao na pinagkaitan na po to share the love of Christ? Kumbaga, at that point, meron na po ba tayong tao na ginanon, na naging selective tayo na, hindi ko i-share yung love ni Christ sa kanya. Yan. So, minsan nasa atin na yung cure, still, we are selective to whom we share the love of Christ. So, makikita po natin na kung gaano kalimitado po ang tao, when it comes sa grace. Diba? Ang title po natin is Boundless Grace. Pero ang tao po, limitado lang tayo when we give grace. Minsan we give grace to those whom we choose to give grace or extend grace. Pero si Christ po, it is open to anyone. Ayan. So Jesus saw something in Zacchaeus na hindi niya po nakita sa ibang tao. At alam niyo po, ang Panginoon po natin, He desires and wants us to experience His love. His grace, His mercy, His goodness, His faithfulness. And that is what His love and mercy should do to us. Diba? It should cause us, and alam niyo po yun, dapat nagkakaroon tayo ng transformation. Diba? Ang gusto po ng Panginoon sa atin is magkaroon po ng pagbabago deep within our hearts. And for His salvation to be upon us. So with that, meron po ba tayong right na i-withhold or not to share or not to extend yung love or salvation ni Christ to others? Di ba? Wala po.
Kasi si Christ wala po siyang pinili. Si Zacchaeus makasalanan din po. Pwede niyang i-withhold, pero hindi pinili ng Panginoon. In-extend niya. Diba? Makita po natin, he was rejected by everyone. Pero si Christ, nakita niya si Zacchaeus. Nakita niya po si Zacchaeus. So Zacchaeus lived this life living in sin continually. So people choose to see Zacchaeus differently. Kumbaga si Zacchaeus, yang ka pa rin, makasalanan ka kahit pumunta na si Kristo sa bahay mo, makasalanan ka pa rin, madumi ka pa rin, magnanakaw ka pa rin. Outcast ka pa rin ng society. Undeserved or unworthy to be visited by Christ. At ang tingin po sa kanya ng mga tao, wala ka ng pag-asang magbago. Let's see what happens inside the house of Zacchaeus. Verse 8. Sabi po dito, then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold." So after hearing all the reports about Christ and what He did, si Zacchaeus po mismo nagkaroon po siya ng close encounter with Christ. Nandun na sa loob ng bahay niya si Christ. And kahit hindi po, wala pang sinasabi si Kristo sa kanya na, "Oy, Zacchaeus ikaw marami ka ng dinayang mga tao, marami kang niloko, ibalik mo na yan." Diba? Mag-repent ka na, ibalik mo yan. Wala pong sinabi si Christ kay Zacchaeus. But He let that moment na matreasure ni Zacchaeus. Diba? Si Zacchaeus mismo yung nag-surrender. Kaya nga po niya ito na i-utter, diba? Sabi niya nga, ibibigay niya yung half ng goods niya sa mga mahihirap at anyone na niloko niya ay 4 times niya itong ibabalik, fourfold. Okay? So sabi dito, Zacchaeus felt Christ's boundless grace to him and decided to repent. Nag-surrender po siya sa Panginoon. Paano po? He repented 180 degrees. Diba? 360 degrees po? Yaan. Pag tayo po ay tatalikod sa ating kasalanan, hindi po 360. Kasi pag sinabi niyo 360, eto harap ko. Pag 360, eto pa rin. So walang nangyari. So 180 lang, half lang. Ayan, so 180 degrees. Dati siyang makasalanan, andito siya sa kasalanan, living in greed. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kinokolekta niya more than what the Roman government requires. Magdadagdag pa siya, magpapatong pa siya na mas malalaki. Pero ngayon po ay 180 degrees, nakaturn na po siya sa Panginoon. Instead of living a sinful life, continually living in sinful life, he turned to Christ. So he was a greedy man, di ba? Inaabuse niya po yung kanyang power. But there was a change of heart and mind nung kanya pong na-encounter si Christ. And ito pong encounter niya with Christ brought transformation inwardly and outwardly. Yan. So yun po talaga yung totoong transformation. Hindi lang po inside. Diba? Gusto ko na magbago, Lord, magbabasa na ako ng Bible, mag-spend time na ako. Kasi dapat meron po yung result. Merong action. Hindi lang po puro desire. Meron pong action. So what is the result? Yung generosity niya po ay naging tangible. Diba? Yung goods niya, yung mga kayamanan na meron po siya, pinamigay niya po sa mga mahihirap. Half of that, binigay niya po sa mga mahihirap. At ano pa po, nagkaroon po ng restitution. Paano po? Ipe-payback niya or magbabalik siya ng fourfold or 4 times the amount kung siya po ay may doon sa mga dinaya niya po. So makikita natin that there was excess generosity. So Zacchaeus was a changed man both inwardly and outwardly. So ito po yung nangyayari when we are transformed by the Lord, by the power of the Lord, nangyayari po ito kapag bukas po yung puso natin. Mahirap po magbago ang isang tao, kahit Diyos na siguro kumausap, pero kung hindi po tayo willing magbago, baka kahit Diyos kumausap sa atin, hindi talaga tayo magbabago. Pero kahit minsan, wala pa sinasabi ang Lord na magbago tayo, pero kung open na yung puso mo, kung open na yung puso po natin, teachable na tayo, transformation will happen or transformation will take its place. So we encounter the Lord individually in a very unique and special way when we spend time with Him. Kaya nga po lagi namin yan sinasabi sa inyo na mag-spend time po tayo sa Panginoon. Di ba po? Para yung mga hindi natin magagandang ugali, mga nakagawian po natin, ay nababago tayo. Kasi hindi po tayo kayang baguhin ng nanay natin.
'Di ba? Kaming mga magulang, hindi namin kayang baguhin yung anak namin. Hanggang remind lang kami, hanggang palo lang kami pag mga bata pa. Pero alam niyo yon, yung transformation will take place kung gugustuhin ng isang tao. Yan. So imaginein po natin, paano kaya kung hindi hinintuan ng Panginoon si Zacchaeus? 'Di ba? What are the odd chances of him being changed? 'Di ba? Siguro kung hindi hinintuan ni Kristo at pumunta sa bahay si Christ, sa bahay ni Zacchaeus, malamang still living in sin pa rin si Zacchaeus. Malaking possibility po. Tama? Tama po, no? And sa atin din po, no, paano po magkakaroon